Maikli lamang ang buhay natin. Huwag natin itong ubusin sa walang kwentang bagay, lalo na sa pagbibitbit ng galit, ng sama ng loob at ng inggit sa kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Tinawag niya ang 12 at isinugo sila ng dala-dalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbili ng sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa, bilang babala sa mga taga roon. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahira nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay shake off. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, paki-follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Ngayong araw na ito ay tinuturuan tayo ng ating Panginoon ng isang napakahalagang aspeto ng ating buhay. At yan ay yung huwag magdadala ng mga sama ng loob, huwag magdadala ng galit, ng mga grudges sa buhay. Kasi ito yung magpapabigat sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Sabi nga, travel light. Pero madalas, kung ating titingnan, marami tayong mga daladalang mga negative feelings and emotions towards our brothers, our sisters. Ito yung isang mahalagang maunawaan at mapaalalahanan tayo, lalo na sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayong araw na ito. Maging yung mga alagad ni Jesus ay tinuturuan ni Jesus ng mahalagang bagay nito. Sila ay isinugo ni Jesus sa iba't ibang nayon at bayan at sabi niya, kapag hindi kayo tinanggap sa isang lugar, ipagpag ninyo ang inyong mga paa bilang babala sa kanila. Ano ba ibig sabihin nito ng pagpapagpag ng paa? Shaking off the dust in their feet. Ito, mga kapatid, yung mga galit at sama ng loob o paghihiganti. Minsan kapag tayo ay nare-reject, kapag tayo ay na-frustrate, kapag tayo hindi tinatanggap, ito yung tendency natin na magalit o kaya magkimkim ng sama ng loob o kaya naman ay maghiganti. Mga kapatid, pakinggan ninyong mabuti itong sinasabi sa ating gospel. Kapag naka-experience ka ng rejection sa ibang tao, shake off the dust in your feet. Ano ibig sabihin nun? Huwag mong dalahin yung rejection. Bakit? Una-una, kapag dinala mo yon, yung alikabok na yon ng sama ng loob, yung alikabok na yon ng galit at paghihiganti, ikaw rin ang talo at the end.
mas malaki yung damage na magagawa nito sa iyo kaysa dun sa tao, no, na nag-reject sa iyo. Kaya it is very important for us na matutunan itong shaking off the dust in our feet. Kahit na para bang alikabok lang yan. Pero yung alikabok, kapag hindi mo inalis sa paa mo at naipon ng naipon sa iyong paa, kakapal ng kakapal ang alikabok, magiging putik at ito'y bibigat sa ating mga paa. Kaya nga, huwag nating hayaan na kahit alikabok ng sama ng loob, ng galit at ng paghihiganti ay dalhin natin sa ating puso, sa ating buhay araw-araw. Imagine, kung araw-araw mo yung dala-dala, try nyo po na maglakad sa maalikabok na lugar araw-araw at huwag kang maghugas ng paa araw-araw for many years. Ganon din po yung mangyayari sa atin kapag araw-araw nagdadala tayo ng sama ng loob at ng galit sa puso. Mga kapatid, listen carefully. Shake off the dust every day. Huwag mong bitbitin, huwag mong dalahin. At bakit sinabi ng Panginoon na bilang babala sa kanila? Kapag hindi mo kasi binitbit yung alikabok, kapag pinagpag mo yung alikabok, mananatili sa kanila yung alikabok na yun. Kaya nga, ito isang mahalagang paalala sa atin. Imagine, maikli lang yung buhay natin, di po ba? Hindi nga natin alam kung kailan tayo mamamatay. Tapos, yung remaining days and weeks and months and years ng buhay natin, sasayangin lang natin sa pagdadala ng sama ng loob, sa pagngingit-ngit, sa pag-iisip kung paano makapaghihiganti. Imagine, may mga taong gano'n, no? Yung talagang para makapaghiganti lang, pagpaplanuhan ang lahat ng mahabang panahon. Imagine, naubos yung maraming araw at linggo at buwan sa pagpaplano, sa paggawa ng masama, sa paghihiganti. O kaya naman, naubos yung mga araw, linggo at buwan mo at taon sa pag-iisip at pagngingit-ngit, sa sama ng loob at sa galit. Imagine that. Maraming nasasayang. At kapag kapuno tayo ng mga negative emotions, negative thoughts na ito, magiging masaya ba tayo? Of course not. Magiging makahulugan ba yung bawat araw? Of course not. Maraming nasasayang. At sino ang talo? Tayo rin mismo sa ating sarili. And that is why, itong practical na paalala sa atin ng Panginoon ay mahalagang gawin natin at isabuhay natin para rin sa atin. Kaya nga yung pagpapatawad, napakahalaga. Hindi lang yung paghingi ng tawad, kundi pati yung pagpapatawad ay napakahalaga dahil kapag nagpapatawad ka, it is a way of shaking off the dust. Baka nga ikaw, humihingi ka ng tawad sa Diyos, hingi ng tawad sa mga kasalanan mo, pero ikaw naman, hirap na hirap kang magpatawad at ayaw mo magpatawad. Baka nga may mga tao sa buhay mo ngayon na ilang taon nang hindi mo pinapatawad eh. Imagine that. Ilang taon mo nang dala-dala yung alikabok, baka nga hindi na alikabok yan eh. Baka putik na yung nasa paa mo. Dahil sa kapal na ng alikabok na dumikit, naging putik na at kumapit na ng matindi na mahirap nang alisin. Dapat nang kayurin sa kapal. Mga kapatid, let go. Let go of the dust. Let go of the grudges, of anger, of resentments in your hearts. Walang magandang maitutulong yan sa atin. Pabibigatin ang araw natin, pasasamain at sisirain ang araw natin. At ilalayo nito tayo sa tunay na kahulugan at kasiyahan ng buhay. You deserve to be happy. Palayain mo yung sarili mo. Shake off the dust in your feet. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan at bigyan mo kami ng biyaya na matutong magpagpag ng alikabok, magpatawad, at tumanggap sa kahinaan at pagkukulang ng aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.